Diba? Kumusta sa lahat ng mga kakalabas lang ng CR ngayon at basang-basa ang buhok tapos diretso trabaho? May ganun ba kayong moment? Yung ang bilis niyong kumilos, kaya naman pala mabilis kasi hindi ka na nagbo-blower, hindi ka na nagsusuklay, basta diretso ka na agad, okay na to, ganun. Feeling ko kasi patapos na dahil How's your tapos- weekend? Okay naman, super busy, super pagod. Ikaw din, di ba? Dahil nasa Quezon ka. Yes. Kumusta? yan. Doon ka ba natulog? Oo. Mm. Saturday morning, 4 a.m., umalis na ako ng Quezon. Umalis ako ng Metro Manila. Tapos, Okay. tapos kahapon, anong oras na ako nakauwi? Alas 8 na yata ng gabi. Mm. So, yun. Magsasettle ka ba sa probinsya mo ba gusto? Ako, Oo, yung halimbawa yung retirement plan, hanggang pagtanda, ganyan. sa Bohol. Kasi kami Bohol ang bahay gusto kami sa mo. Bohol eh. Oo. Oo, Kaya, nakapunta ka na pala ng Bohol, no? sa Panglao. Ayan. Sa Panglao, Bohol. Sa Pangasinan kasi meron naman akong tahanan na doon na matitirhan kung sakasakali. Kaso te, problema na sa gitna siya ng bukid, hindi ako mahilig sa arawan. Tapos, Oo, inuuwian ng asawa, galing Oo. barko, yung ganun. Tapos, anong gusto mong kainin? Ipaghahanda kita. Yung so ganun. magluluto-luto ka na lang. Oo. Ano ba specialty mo? Sarili ko. Wow! Ulam. Me. Ikaw lang sapat na, no? Wow. Tara. Ikaw ba sapat na? Oo. Dami mong kalokohan. Nakikita niyo naman sa kanyang pangalan sa name tag niya. Chinese po talaga siya. Ang pangalan Alden. niya, Alden. Ang last name niya ay Te. Al Aldente. dente. Isa siyang pasta. Ikaw na mag-explain kay Pam. Kasi ganito, Pam. Chef kasi yung jowa mo. Nakita ko topless. Sarap, daddy. Gusto ko rin na, mami. Gusto mo ng lemon? 20 kila. Binody shot ko. Ang mainit lang sa umpisa. Alam ni ka. Hindi ka niya maiwan kasi ikaw ang mahal niya. Pero, give me time to think. Wow, I need space. Give me sensitive. Arte mo. I need space to think about it. Ikaw na nga mahal. So, hayaan niyo na lang muna Ilang ako. oras mo ba gusto mag-isip, Pam? I just need 24 hours for this, okay? Wow. Amazing. 24 Or hours. maybe 1 week. Feature natin na parang yung tatluhan. Di ba nakaraan may ganun din? Oo, nauuso ba talaga siya? At ang dami ng di ba? Parang ang dami ng Te, pag gumagana. nauso ba yun, makikiuso tayo? Hindi. kasi hindi ko rin Diba? carry. Hindi ako makapag-focus sa jowa ko Oo. pag ganun. Oo. Parang hindi, di ba, hindi ko siya expertise. Papa Jackson, inaantok ka ba? Actually, inantok ako, hindi ako inaantok kanina. Kasi ganito yan. Kwento ko ba? Kasi, tawag na ito. Di ba ang kain ko lang ay midnight lang? Yan ang kain ko lagi kasi I have this theory and practice na pag kumakain ako ng daytime, ang bagal ko mag-isip, ang bagal ko kumilos, ang sluggish ko. Sabi ng gandang kara sa akin, baguhin ko na raw yan. Kumain ako ng daytime, sa gabi ako magkumain. Sumunod naman ako. Di kumain ako kanina ng mga 2:30. Ayun, pagkakain ko, inaantok na ako. Hindi na yung katawan ko. Oo, hindi ko alam kung anong meron. Pero, gagawin ko to ng isang buong linggo. Kakain ako ng mga 3 p.m. Na mga ganon. Ewan ko lang kung next week gagawin ko pa rin. Ang masarap kang kain ko kasi, kaya gusto ko kumakain ng mga 1 a.m. ganyan, pag uwi ko ng bahay. Because I look forward to it. Pag uwi ko ng bahay, bago ako matulog, pangarap ko yan nakakakain ako. I go home to a good meal. Parang gusto ko yun, yung ganong klase ng lifestyle. I go home to a good meal, masarap. Sabi ni Elise, anong lasa ng vegan dinakdakan? Masarap. Araw-araw akong kinakain. Actually, walang halong biro. Parang in 1 month,
No, 25 out of 30 days yun ang pagkain ko. Hindi nakdakan na vegan. Although, nanggagaling sa iba't ibang restaurant. Minsan sa Greenery Kitchen, minsan the Vegan Grocer kasi dalawang klase naman sa kanila. Minsan sa iba pa. Konting negosyo sana bala ko PPG kasi gusto ko pong magnegosyo ako na kasi pag sila yung kuhan ko parang walang mangyayari kaya Alam mo, inisip ko totoo talaga, yan. Totoo yan. ako na lang Oo, talaga totoo. Dahil yung mga mag-stand. negosyo na ibibigay natin sa mga taong Mm. humihingi sa atin, hindi nila iingatan yan. Oh, sige na, maraming magagalit sa akin, fight me. Yung mga nasa abroad, ang dahilan kung bakit ino-offer kayo ng mga yan para magtayo kayo ng negosyo ay hindi para magkaroon kayo ng extra pera. Tama ka? Ang dahilan kung bakit kayo ino-offer ng mga yan na magkaroon ng negosyo para pag lumago yung negosyo na meron kayo, hindi na kayo aasa sa kanila buwan-buwan. Tama mali? Po. Pero marami, ang pag binigyan mo ng negosyo, hindi iingatan kasi iniisip nila, mas madali naman humingi, bakit kapag ninegosyo? Yung mga nasa abroad, darating yung panahon, hihina ang katawan yan, darating yung panahon, iisipin nila, sarili naman nila. Mm. Ang ending, pag umaasa kayo sa taga-abroad, pag ninegosyo, dapat kayo na ang nag-iipon sa ibang pupuhunan ninyo. Parang walang pagkakaiba yan sa naghahanap buhay kayo. Kung kumikita ka ng 15,000 naman, itatabi mo yung iba para makapag-umpisa ng negosyo. Tama mali. Tama po. O kung may tinatanggap ka 15,000 buwan-buwan galing abroad, magtabi ka para pang negosyo. Bakit kailangan magpadala yung taga-abroad ng dagdag na pera para magnegosyo ka? Bakit kailangan? Hindi ka magtabi. Hindi ka mag-adjust. Hindi kayo mag-adjust. Ang kakapal na mukha nung iba.